Mahiwagang alamat ni Papa Carlo! Sit properly and enjoy the magical moments. Alamat ng daga. Anong classification yan? Ang alamat. Oh, ito na. Alamat ng daga. Ang daga, amphibian yan, amphibian. Pwede sa lupa. Pwede sa tubig. Kita nyo lumalangoy sa kanal? Lumalangoy sa kanal, parang si Oscar! Oscar! May checkpoint, Oscar! Si Oscar. Huli ka na naman, boy! Oscar, oh. Oscar! Nasa kanal na si Oscar, oh. Shoot sa kanal! Oscar, mag-ingat ka sa portal. Okay, game. Okay, Papa Jepoy, itong kwentong to ay... Pag-usapan natin ng daga. Wait lang. Pansinin nyo sa mga research, medical research, ang tanong ko ha, bakit daga lagi yung tinitesting? Oo nga. Di ba? Yung mga scientist. No? Mm. Bakit daga lagi yung tinitesting? Halimbawa, may testing na gamot, may testing na ganito na para sa tao. Hindi muna nila gagawin sa tao, syempre. Sa daga lang. Sa daga nila. Bakit kaya? Tinitesting. Anong ibig sabihin nun? Hindi, nagtatanong ako hindi ko alam kung bakit. Kayo sumagot, yung mga nakikinig. Bakit? Daga man ay tao din. Di ba? Nakakaawa rin di ba? Oo nga, tinitesting. Di ba? Ano explanation doon? Nanay ko, kinakausap ng nanay ko yun. Tawag sa bahay, bait. Hindi mo pwedeng sabihin daga. Magalit. Di ba? Maninira ng damit. Maong mo sisirain, cabinet mo sisirain. Huwag kang magdabog. Oo. Pag hinanap mo sila, pinalo mo, di mo tinamaan, gagantihan. Kaya ang tawag, si bait, may bait, si bait, si bait. May daga. Kasi naniniwala yung nanay ko noon na nakakaintindi sila. Matatalino yung mga yan. Ang kwento dyan, anong kwento dyan, Papa Carlo? Etong kwento na to, Papa Jepoy. Matagal na tong panahon. Merong isang maliit na bayan. Pero ito ay masaganang lugar. Punong-puno ng pagkain, butil. At sa loob nito ay may mga nakatirang daga, Papa Jepoy. Isang masaganang kamalig pala ito. Sa isang malayong bayan, may isang maliit ngunit masaganang kamalig na punong-puno ng pagkain at butil. At sa loob nito ay may nakatirang isang daga na nagngangalang Dali. Dali ang pangalan. Sa paningin ng lahat, si Dali ay mabait, matulungin at palaging nagpapakita ng malasakit sa kanyang kapwang hayop. Lagi siyang nakangiti, Papa Jepoy. At madalas niyang sabihin sa iba na gusto niyang panatilihing maayos at payapa ang kamalig ngayong darating na eleksyon. Ngunit sa likod ng kanyang mabait na anyo, Papa Jepoy, si Dali ay may masamang ugali. Kapag walang nakakita, sinisira niya ang mga sako ng bigas. Tinatapon ng pagkain at tinutulungan ng iba pang masasamang daga na nakawin ng pagkain ng kamalig. Totoo yan. Naninira yan ng sako Nag-i-invite pa. Grupo sila. So, ini-encourage pa niya yung mga kasamahan niya na gumawa ng masama. So, Papa Jepoy... Itong si Dali, maninira pala. Tapos nag-i-encourage pa ng kanyang mga kasamahan na nakawin. Nag-iimbita pa, no? Oo, nag-iimbita pa. At hindi niya ito inaamin at sa halip kapag may nakakapansin ng sirang pagkain, siya pa ang unang nagtuturo sa iba. Sasabihin, Dali, sinira mo to, no? Hindi. Si ano? Ganon. Hindi ko ginalaw yan. At sinisisi pa ang ibang hayop upang siya ay makaiwas sa parusa, Papa Jepoy. Isang araw,
Napansin ng matandang pusa na si Luna na paunti-unti nang naubos ang pagkain sa kamalig. At sinimulan niyang bantayan ang mga daga upang malaman kung sino ang may kagagawan. Naging maingat si Dali, ngunit isang gabi nahuli siya ni Luna habang binubutas ang isang sako ng bigas. Huling-huli siya. Kaya pala hindi natatapos ang problema natin. Ikaw pala ang may kagagawan, Dali, sigaw ni Luna. At dahil sa kahihiyan na pilit na nagdadahilan si Dali, hindi ako. Siguro may ibang daga na gumagawa nito. Pero nakita kita. Huli na eh. Oo. Ngayon nagsalita itong si Dali. Sabi niya, nakapikit siya. Tulog po ako. Ano sabi? Ha? Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Antindi mo! Ngunit, hindi pa rin naniwala ang mga hayop, lalo nang makita nilang punong-puno ng bigas ang kanyang bibig at paa. Sabi, mukbakal niyo. Sabi ngayon, tulog po ako. Tulog po ako. Pero no, may bigas pa rito. May bigas pa. At dahil sa kanyang panlilinlang Papa Jepoy, si Dali ay pinalayas mula sa kamalig. Wala siyang ibang matutuluyan at nagutom siya sa malayong kagubatan. At doon niya napagtanto na ang kanyang kasamaan ay nagdala ng kapahamakan. Ano yung tsurang pala ng daga na yan? Curious pala ako. Malaki ba tenga? May tenga yan? Meron din naman. May tenga? Oh. Ano kulay? Itim? Pink. Teka muna. Wala pa ako nakita dagang pink. Meron. Puti, meron. Brown, meron. Meron. Daga na pink? Meron. Wala pa ako nakita na ganyan. Kulay pink ito. Papa Jepoy, ito muna. Kasi sa storyang ito ay talagang may aral ito. Ang pagiging mapagkunwari at panloloko sa iba ay may hangganan. Tama. Darating ang araw na mamubunyag ang katotohanan. Tama. Ang masama ay hindi nagtatagal sa isang maayos at payapang pamayanan. Ang tunay na kabutihan na hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Tama. At dahil dyan, i-drawing mo. Wala pa ako nakitang pink na daga. Kulay pink ito. Fine Arts graduate from Clark Air Base. Yung daga, mahilig din kumain ng donut, ha? Marami ako mga nagiging kaklase doon sa Clark Air Base. Maraming. Batch, anong batch ka ba? Ha? Batch ka. Anong batch? 2021. 2021 Fine Arts. Clark Air Base. Clark Air Base. Papacheck ko nga sa ano yan. Ched. Nakasama ko nga doon si Sino? Sumikat na rin ngayon. Artist? Oo. Sino? JB Sukal. Kaya pala may dala siya laging joke. Joke at saka tako. Si JB Sukal? May dalang tako. Sigurado kayong daga na yan, may malaki tenga. Oo, malaki. Hindi yung, baka naman yung tenga niyan tengang Mickey Mouse, niloloko mo ako, Disney na naman drawing mo. Ha? Mickey Mouse yan, sabi ni Karen. Kulay pink. Kulay pink. Ang kulay ng daga ay itim, brown, may puti. Rare kasi to. Anong rare? Walang pink na daga. Ito na. Patingin nga ng sinasabi mo na daga. Pink na daga ito. Pink na daga. Parang kilala ko yan. Paborito ng anak ko yan pink na daga. My Melody. Malaki nga yung tenga. Kaya pala kulay pink. Kasi si Melody. Sa Sanrio yan Si Melody. Kulay pink. Si Melody. Sa Sanrio. Hayop ka talaga. Wala nang tatama sa'yo Barangay LS 97.1 Forever Number 1